Pakinggan natin ang sasabihin ni Topacio patungkol sa issue ng eleksyon sa atin. Wag natin tong tatantanan, mga bossing. Parang awa nyo na. Pag binitawan natin to, ito na lang yung ating pag-asa na marinig. Kung mawawala pa itong eleksyon sa atin, wala na. Wala na tayong pag-asa, mga Pilipino. Pakinggan natin itong balitang to. Bad idea na yung abogado ng Pangulo ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer. Ang dami niya naging kliyente, not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Kahit mag-inhibit na siya, sabihin nating mag-recuse siya sa proceedings, there will always be a cloud. Number two, yung mga actuations po ng ating COMELEC, sad to say, do not inspire confidence. Hindi lamang yung Duterte Youth, alam na natin, ano? Kung nandoon naman po sa petition at nasabi na ni Chairman yung lack of due process. Kasi nasa Omnibus Election Code, totoo naman po, you can suspend a proclamation. But only when evidence is strong. Pag sinabi mong suspended ang proclamation, when evidence of guilt is strong, you have to state the law violated and the facts that led you to conclude that evidence of guilt is strong. That is an integral part of the due process clause of the Constitution. You have to be informed. The law must inform you, it must hear you before it condemns you. Dito walang hearing. And the suspension is not even based on strong evidence as provided for in the law. It is based on serious allegations. Allegations. Sinabi na ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Serious allegations. Are you effing kidding me? Etong kasama natin sa SMNI, sinabi ko, oy, rapist ito. Is that not a serious allegation? Nasaan ang proof ko? O ito, mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious? Plus, yung equal protection clause, persons similarly situated must... Yan yung sinasabi natin na ito talaga yung dapat na nangyayari. Presumption of innocence. Pero ang problema kasi, yung mga taga-gobyerno, it only applies to them. Oo, sa kalaban nila, no, there's no presumption of innocence. Kapag patangin na may kasalanan kagad yan. Sanction kagad yan, ganun eh. Kasi nga, nagkaroon na tayo ng ugali na ganun eh. Yung parang, okay na lang yung pasukin mo simbahan, babuyin mo simbahan, okay na lang na ipakulong mo yung tao, okay na lang nakasuhan mo na ng basta. Oh, ikaw ay isang halal ng taong bayan tapos balat sibuyas ka. Parang okay na lang tayo sa ganun eh. Okay na lang tayo magturo na magturo, parang lahat tayo presidente ng Pilipinas eh. Parang lahat tayo hari, parang lahat tayo Diyos. Kasi tingnan mo tong COMELEC, para talaga silang Diyos. Sila ang nagdidesisyon ngayon, putang ina kung sinong uupo. Gago ka ba? Ang nagdidesisyon kung sinong uupo, taong bayan. Bumoto yan eh. Wala kang karapatan na pigilan yung gusto ng taong bayan. Kung ang lumabas sa eleksyon, ito, puta, iupo mo. Tangina, hindi ka Diyos. Nilagay ka dyan to oversee, to manage the elections. Hindi ka nilagay dyan para maging huwis. Ngayon, napakaraming election protest under your table. Napakaraming election protest under your table. Hindi mo na-actionan yan during campaign. Nailagay yung mga pangalan na yan sa balota, then that's final. Pag nanalong mga hayop na yan, you have no choice but to proclaim them because yan yung gusto ng taong bayan. Ngayon, kung yung reklamo
ay valid, o di saka mo sanksyonan. Pero iupo mo muna. O kasi may mga legal remedies yan kung di ka ba naman tanga. The voice of the people is pinaka-importante yan, mas importante yan kaysa sa konstitusyon natin. Yung will of the people, because ang Pilipinas ay Pilipino at ang gobyerno ay sa Pilipino. Sila ang magsasabi, ako ang nagbabayad ng buwis, ako ang nagpapakahirap, nagpapakakuba para sa bayang Pilipinas. Ako ang isa sa mga workforce ng bayang Pilipinas. Therefore, pag pinagsama-sama mo ang aming mga bosses at lahat kami pare-parehas ng gusto, puta, makinig ka. Wala kang karapatan, kahit sino ka pang Poncio Pilato ka, napigilan mo yung boses namin. Kung majority ng mga Pilipino sinasabi, itong gusto kong malagay dito sa posisyon, wala kang kapangyarihan, karapatan, kahit gaano pa kakapal ang pagmumukha mo, kahit gaano ka pa kademonyo, wala kang karapatan para pigilan yung will ng taong bayan. Similarly treated. Iba yung sa Akbayan, Gabriela. Serious allegations, recruitment para sa insurgency movement, armed insurgency kasi Diba, seryoso yung allegations dyan sa, tama, yung armed insurgency. Si Joe Masison mismo ang umamin. Etong mga makabayan na ito, LFS at kung ano pang mga organisasyon sa Pilipinas, itong mga ito ay legal front. Therefore, konektado sa CPP, NPA, terorista na yung mga yan eh. O di, putangin lang yan, kung konektado ito sa terorista, di terorista rin sila. Yan ang malalaking kaso sa Pilipinas. May kaso ng rebellion, kaso ng ambush, murder, damage to property, harassment. O di ba, yung kung ano-ano pang kahayupang ginagawa ng mga yan. Ultimong pinununan ng komunismo ang nagsabi na kanila itong mga to. Ba't nandiyan pa rin? Puta George Garcia, namimili ka eh. Tsaka tagas ng mukha mo. Yung Duterte youth, yung mga ano niyan, yung mga sabi ko nga sa inyo, yung nangyaring pagboto ng mga kapulisan natin sa sa mga Duterte, indikasyon yan na talagang ang nanalo sa bayang Pilipinas, ang nanalo sa eleksyon, Duterte. Kasi yung mga pulis na nga lang na hindi nakakapagsalita, yung mga pulis na ginagamit para gawin yung kanilang mga gawaing kriminal galit sila sa mga amo nila. Sumusunod lang sila sa mga amo nila na gawin yung mga illegal na mga aktibidades dahil trabaho nila at pwede silang mawalan ng kita dahil kapag hindi sila sumunod. O anong nangyari? O nung eleksyon, military personnel, police, sundalo, Air Force, Navy, Marines, lahat ng uniformado ang binoto Duterte. Ibig sabihin, lahat ng uniformado ang binoto si Pangulong Duterte. O iba tatalo. O so ito'y sampal. Ito'y malaking sampal sa DILG Kupal, sa DOJ na demonyo, sa PNP kanyang kay Marbil at kay Torre na mga matitigas ang muka. Ito ang patunay na putang ina, napipilitan lang yung mga pulis sumunod sa inyo dahil kayo yung mga amo nila. Pero kung sila papipiliin, putang ina, balita ko nga nagja-jogging daw sa Krami. Etong si Torre, wala daw sumasabay kahit isa. Wala daw security yan. Nagja-jogging lang daw yan dyan. Walang kaibigan. Dirin-diri daw sa kanya yung mga kapulisan. Kaya kanino siya nagpapasaklolo? Nagpapasaklolo siya sa VACC, sa CHR. Doon siya nagpapasaklolo. Gustong-gusto yung ginagawa ko. Pero tanungin mo yung mga pulis, putang ina, kung gusto ba yung ginawa mo? Hindi. Bakit? Sino binoto nila? Si Pastor Kibuloy. Kapal ng mukha mo. Si Pastor Apollo Kibuloy ang binoto ng mga pulis mo.
Yung mga ginamit mo para babuyin yung KOJC, ang binoto nila si Pastor. Ibig sabihin, lahat ng ginawa nila doon, ayaw nila. Makapal lang ang mukha mo talaga. Government, pinapatay na pulis sa sundalo, nagre-recruit ka, pati yung recruit na papatay. Hindi mo maseryoso yun? O bakit hindi suspend? The allegations are serious and the allegations were made by agencies of the government such as the NTF, LCAC, and the Office of the Solicitor General. Di ba maseryoso yun? Suspend mo rin, di ba? O. Yan ang nangyayari. Aside from Duterte Youth, ang daming kapwitan na ginagawa ng ating COMELEC. Ito na lang. Ito, prime example. This good-looking guy beside me. He was ranting and raving about a defect in the process. Yung pagkonekta ng counting machine. Anong ginawa? Instead of addressing the concern, pinagdidimanda. Yung pa attitude ng COMELEC. Kinasuhan, pinadidisbar, pinatatanggal as a certified public accountant. O, pinapadisqualify pa. Pero, yung sinasabi niyang problema na dapat huwag i-connecta, sinunod ng COMELEC, di ba? Sinunod. O, anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. That is an explicit admission that he was right. Why is he facing charges? Why is he facing disqualification based on alleged fake news? O, bakit ganon? O, ito pa ha. Kita nyo kung anong double standard ng COMELEC. Sa Negros Oriental, si Janice Degamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat kwasay. O yan, isa ito. Nabanggit nga ito sa show natin kahapon. Si Janice Degamo, mayor ng Pamplona. Ibang distrito yon. Tumakbo siya ng congressman sa ibang distrito. Puta ina, nanalo siya. So ngayon, mayor na siya ng Pamplona, pagtapos niya, puta congresswoman naman siya ng ibang distrito. Paano nangyari? Na naging residente ka ng 2 lugar. Kailangan permanente Gago, di ba? Tapos tingnan mo, yung kalaban ni Romualdez sa may Leyte. Dinisqualify nila dahil mali daw yung address, hindi daw mapatunayan na doon nakatira. Utang ina niyan. Samantalang ito, si Janice Degamo, nanalo pang congresswoman. Hindi naman taga roon, taga Pamplona. Tarantado ka, di ba? Di ba tarantado ka? O ito na lang kay Tulpo. Mantakin mo, nandugas. Meron pa tong kaso, meron pa, guilty pa to sa kasong libel, nandugas pa. Hinahabol ng Amerika dahil binudol sila. American citizen, Filipino citizen pa. Putang ina, naging congressman pa. Naging senador pa. Samantalang kaya nga hindi na-confirm ng Commission of Appointment yan dyan sa DSWD. Dahil nga hindi Pilipino. Tinan mo Tinan mo. Anong kailangan para tumakbo ka sa politika? 3 lang. Una, Pilipino ka. Pangalawa, marunong ka magsulat at magbasa. Tsaka healthy ka. Yun lang. Muntuan takin mo, kailangan Pilipino ka. Yun lang ang rule.